Mananatiling nakakulong si dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court or ICC sa The Hague, Netherlands. Ibinasura ang lahat ng 3 grounds sa inapila ng Duterte camp para sa kanyang pansamantalang paglaya. At live mula sa The Hague, Netherlands, nasa frontline ng balita yan si News 5 anchor Ruth Cabal. Ruth, may mga bumisita na ba kay dating Pangulong Duterte matapos siyang mabasahan ng desisyon dyan? Oo, Bok, nandito nga tayo ngayon no sa labas. Itong nasa likuran ko. Diyan yung ICC Detention Center at tulad nga ng binanggit nyo ay mananatiling nakapiit diyan ang dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos nga ang magdesisyon ang Appeals Chamber na ibasura yung apela para sa interim release ng dating Pangulo. At yung tinatanong mo sa akin kanina, kaya nga tayo nakabantay dito dahil dumalaw na itong kanyang apo na si Congressman Omar Duterte dito sa dating Pangulo. At kanina nakita natin siya, kasama niya yung kanyang pamilya at halos mag-iisang oras na silang nasa loob. Kaya antabayan na natin na ang kanilang paglabas at kakamustahin natin ang lagay ng dating Pangulo. Pero bago nga yan, Mean at Bok, isa tayo doon sa mga accredited media na nakapasok kanina sa loob ng ICC doon sa mismong korte nang basahin nga ng Appeals Chamber yung decision nito. Kasama natin doon sa gallery, bukod nga dito si kay Congressman Omar na kinatawan ng pamilya Duterte ay naging witness din doon sa pagbasa ng decision ang ilang mga kinatawan ng NGOs, maging itong mga taga-konsulada at syempre yung mga taga-suporta ng dating Pangulo kasi open to the public yan kanina, first come first serve na pwedeng makapasok doon sa court. Kaya ito, balikan natin kung paano at ano ang naging basehan ng desisyon ng Appeals Court ng ICC. On detention. Binasa mismo ni ICC Appeals Chamber Presiding Judge Luz del Carmen Ibanez Carranza ang desisyong nag-uutos na manatili si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kulungan dito sa The Hague, Netherlands. At malinaw ang desisyon. Having rejected the 3 grounds of appeal presented by the defense in the appeal brief, the appeals chambers unanimously confirms the impugned decision. Pero ano-ano ba itong 3 grounds ng appeal at bakit binasura ng ICC ang mga ito? Ground number 1, hindi raw risk si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa kanyang kampo, mali ang pre-trial chamber sa pagsabing may dalang panganib si Duterte kung pakakawalan dahil mahina at may sakit umano siya. Sagot ng ICC, komprehensibo at makatwiran ang naging assessment ng pre-trial chamber at nananatili ang pangamba na kung palalayain, baka hindi na bumalik si Duterte sa paglilitis. Baka rin daw makapag-intimidate ng mga testigo si Duterte gamit ang kanyang malawak na impluensya. Mr. Duterte's alleged involvement in briefing individuals is but one of the factors that the pre-trial chamber took into account to support its conclusions on Mr. Duterte's inclination to interfere with investigations against him. Ground number 2, sapat daw ang garantiya ng bansang tatanggap kay Duterte sakaling payagan na makalaya pansamantala. Pero ayon sa ICC Appeals Chamber, hindi matitiyak ng bansang yon na mababawasan ang panganib na tumakas, mag-impluwensya sa mga testigo o makialam sa ebidensya. Sa madaling sabi, hindi sapat ang kanilang garantiya kaya tama ang pre-trial chamber sa pagtanggi. At sa ground 3, humanitarian reasons. Giit ng depensa na mahina, infirm at debilitated na raw si Duterte at cruel o kalupitan daw kung patuloy siyang ikukulong. Sinabi rin nilang bumaba ang cognitive faculties niya at hindi umano kayang tulungan ang mga abogado. Pero ang depensa mismo ng kanyang pamilya ang bumangga sa argumentong yan. Sa mga public statement nila, ang sabi, he is well engaged at stable. Kaya pinukoy ng ICC na walang sapat na ebidensya para sabihin hindi na niya kayang harapin ang proseso. At hindi rin ito sapat na basehan para sa humanitarian release. Rejected ang 3 grounds ng defense team ni Duterte, kaya binasura ang apelang pansamantala siyang makalaya. Ayun nga, Bok at Mean, unanimous ang naging desisyon ng Appeals Chamber at ayon sa ilang mga eksperto na tinanong natin, parang ituturing na daw yan na final. Pero binanggit din naman kanina ng Appeals Chamber na pwedeng halimbawa ay mag-file ulit ng kung gugustuhin nung depensa, pwedeng i-review itong naging desisyon na kung pwede silang mag-file ulit kung i-request nila para sa interim
release. Sa mga oras na ito, yung sinabi ko kanina, hinihintay natin dito sa labas ng ICC Detention Center si Congressman Omar Duterte na nandun sa loob. At syempre, katulad ng nakagawian ng mga supporters dito, nandun sila sa tinatawag nila na Duterte Street, no? At nagtitipon yung ilang mga taga-support at meron ding ilan na nandito na hinihintay din si Congressman Duterte. Kanina nakausap natin sila at ang sabi nga nila, marami sa kanila nagsabi sa atin na hindi daw nila maintindihan kung bakit parang ganun yung naging desisyon ng korte. Pero umasa pa rin sila na kahit papano ay may magiging in the future ay magkakaroon ng baka mabago pa daw ito or magkaroon pa rin ng ibang favorable decision. At nakita rin natin kanina kasama ng mga supporters si Attorney Harry Roque at ganyan din yung kanyang naging naging reaksyon at bagitin ko na rin na itinanggi nga dahil nga nandun kanina si Attorney Roque, tinanggi niya na naaresto yung mga reports na naaresto nga daw siya. Balik sa inyo, Walkman. Hi Ruth, may tanong lang ako. Oo, balikan ko nga yung lagi kasing sinasabi ng mga abogado ni dating Pangulong Duterte that sinabi mo na rin kanina, he is infirm and debilitated, he's cruel to keep him in custody during the trial. So, hindi nga yan kinatigan ng ICC. Pero doon ba sa decision, Ruth, meron man lang nasabi na pagsisiguro yung ICC na maa-address yun ngang health concerns sa dating Pangulo? Oo, actually, binanggit na rin yan na not only the appeals chamber, pero even yung original na decision ng pre-trial chamber. Sinabi nila na hindi naman daw, na tinitignan naman daw at kinoconsider lagi na maayos yung medical services or health services para sa Pangulo. Pati nga, binanggit din dun sa original decision ng pre-trial chamber, yung pag-a-assure na even yung makikita niya yung mga pamilya niya, yung mga pagbisita sa kanya, kasama yan doon sa mga sinabi doon sa decision na nabibigyan naman ng pansin habang nakadetain siya dito sa ICC. Go ahead, sir. Bok, not sure if you can answer this question, but I'll try anyway and see if you can. Ako abogado huwag masyadong legal. Hindi math. Actually, observation lang eh. Of course, you have several groups there. I suppose you have the Duterte supporters and maybe some others. Gusto nyo ba makita sila? Ito, sige. Ayan, Ayan sila. Okay. Uy, baka palitin tayo dito. Ayan, Sige. But what I mean to ask is this inasahan ba nila, did some of the groups expect this verdict and did some of the other groups, were some of the other groups taken by surprise? And which groups were these? Yung ibang nakausap natin, actually, ang sinasabi nila, nagulat daw sila na bakit ganon yung naging decision. Yung iba nga, habang ini-interview natin, medyo emotional pa na naluluha sila. Siguro, umasa din sila talaga na mapagbibigyan kahit papano. Yung isang na-interview natin kanina, si Sir Dudes, no? Sinasabi niya, pwede naman daw yung scenario na, I don't know how possible that is na, bakit hindi payagan halimbawa, makalabas lang dito even within the vicinity ng ICC. Yung mga ganun yung sinasabi nila. At saka sabi nga nila, yung hindi daw naging makatao yung decision kasi 80-year-old na lang, hindi man lang daw na-consider. So may mga ganun silang sinasabi, I just don't know how possible yung ganyan, kung paano yung gusto nilang maging release na kahit paano sabi nila, kahit dito lang sa labas ng prison, may ganun sila eh. So I think yung gusto nila, kasi di ba sinabi naman ng mga abogado na kahit na interim release, parang bail yan sa atin eh, di ba? Na maraming conditions yan eh. So parang umaasa sila na sana kahit paano mapagbigyan kasi may certain conditions din, hindi naman talagang yung free na to walk around. Parang ganun eh, di ba? Na-explain na rin naman yan ng mga abogado. Okay. Sorry, pahabol lang isa pa. I suppose the next battle will be the question of whether or not the former president is fit to stand trial, di ba? And you have several deadlines there. December 5 for the findings ng medical experts, yung tatlong medical experts, and December 12 for the responses from the stakeholders. I'm wondering lang kung anong inaasahan, for example, ng yung mga tao dyan, for example, yung mga pro-Duterte supporters, are they confident na, actually, are they hoping that he is not fit to stand trial? Yun ang paulit-ulit naman nilang sinasabi na sana nga napapansin or nako-consider yung health and yung edad din ng dating Pangulo. Kaya yun yung sinasabi, kaya yung binanggit ko kanina na parang tingin lang hindi naging baka tao yun. Pero kahit anong mangyari, Bok, yun yung tinatanong ko rin sa kanila kanina, nandito ba kayo dahil may malaking desisyon na ganito? Ang sabi nila ay araw-araw naman daw silang nandito, araw-araw daw meron sa kanilang nakatoka or nakabantay dito. Kaya inaasahan natin sa mga susunod na araw or sa mga susunod na hakbang pa,
concerning this case ay mananatili naman daw yung supporters kasi yun ang sabi nila kasi gayon lang ako nag-cover dito so tinatanong ko sila kung ganito ba talaga lagi dito. Ang sabi naman nila ay halos araw-araw talaga silang nandito at nakabantay. Pero mahaba-haba pa yan kasi I understand their Christmas break of sorts will extend until mga January 27 hanggang katapusan ng Enero. I mean once they go on break for Christmas. Oo. Titignan natin kung yun ang yung sinasabi nila na na halos araw-araw silang nandito. Oo. Ruth, habol lang ako, isa na lang. Alam naman natin yung sagot dito, pero siguro mainam na liwanagin natin. Social media, yung mga netizens. Alam natin na ito ay desisyon para sa interim release, but in any way, may bearing ba yan dun sa magiging verdict? Kasi may mga nagsasabi na, wala na, guilty na yan, tuloy-tuloy na yan. May ganun bang bearing yung naging desisyon na yan? I can only speak for yung nakita ko or narinig ko doon sa mga legal experts, no? Kasi like ang explanation, ang paulit-ulit na explanation na nakita ko kay Attorney Conti, yung ICC Assistant Counsel, parang bail lang daw ito. So parang siya, parang sinasabi niya, hindi masyado makaka-affect kung i-release man o hindi. Kasi parang ang dating nito ay sa courts natin, yung regular courts, parang bail lang. So, uusad pa rin yung kaso. Parang ganon, di ba? Kahit anong mangyari. Nandiyan lang, uusad pa rin yung kaso. Pero, on the other hand, si Attorney Andres is saying na, ICC accredited lawyer, is saying na patay na yung kaso kasi kung ganyan yung mangyayari, kung payagan yung interim release, ang sinasabi niya, yung parang yung, paano yung mga witnesses, di ba? Yun din naman yung isang binabanggit doon sa decision, yung baka posibleng ma-intimidate or posibleng matakot, di ba? So magkakaiba rin yung sinasabi ng mga lawyers. So kung may bearing o wala. So but now it's been decided, no, that the president will continue pa rin ang kanyang detention dito sa ICC. All right. Actually, I think yung mga variables that they're considering when it comes to the interim release decision, tatlo sila from what I understand from si Gilbert Andres. Number one, whether or not he's likely to return, or the accused is likely to return. Number two, whether there's flight risk. Flight risk. Number two, whether there's a danger that of interference in the proceedings and in the investigation. To obstruct the proceedings. And lastly, is whether there's a danger that there will be a commission of more crimes. Again. Yes. So yun. Yeah. Kaya yun ang sinasabi ng na na-satisfy yung mga na yon, 'di ba? Yung mga factors na yon doon naman sa naunang desisyon. Kaya nga kinatigan ng appeals, 'di ba? Na-establish naman daw yon ng pre-trial chamber. Okay. Maraming salamat sa iyo, Ruth Cabal. Nagre-report live mula sa The Hague, Netherlands. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.